Peace tayo, mga kababayan. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon o gabi man sa inyo makarating itong aking video. Ating pag-uusapan ngayon ay ang patungkol doon sa December 25 na kapanganakan daw ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y magbase lang po tayo sa katotohanan dahil mahirap naman tayo magpaabot ng mga kasinungalingan sa ating mga kababayan na siya ring nagiging apekto ng ating pananampalataya dahil nagkakawatak-watak ay dahil sa hinahanap natin ang katotohanan at kung ano talaga ang totoo. Ngayon, ating pag-uusapan kung alin ba talaga, ano ba talaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi nila December 25, pero ang aking natuklasan sa Biblia ay hindi tutukma doon sa December 25. Kaya halina, pag-usapan natin kung ano ang tuklasin natin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Kaya ito, tunghayan na natin. Mga kababayan, aking natunghayan o aking natuklasan ang isang bagay na ang December 25 ay hindi pala kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Luwinsihan lang ang ating ang mga kagaya ng mga pari, yan ang na-impluwensya ng gusto at naiparating naman din sa atin. Pero hindi pala. Okay, ating tingnan kung ano ba talaga at saan ba nanggaling talaga ang December 25 na kapanganakan. Okay, ating basahin sa isang aking natuklasan sa YouTube. At kayo na rin kahit kayo rin ay pwedeng tumuklas nito kung nasaan ito. At inyong makikita naman kung ano ang kung saan ko ito kinukuha. Kaya sige, basahin natin kung ano ang tunay talaga. Dito po, inyo pong mababasa. Ngayon, kung hindi ninyo mababasa ng daglian, i-post po ninyo para inyong mabasa, para inyong matunghayan talaga kung ano ba ang talagang totoo. At ngayon, ipakikita ako sa inyo kung ano ang itsura ng sinasamba ng mga Romano tuwing December 25 para malaman natin kung ano ba talaga. Kasi pangit naman, mas maigi pang bumalik tayo sa anito dahil yun ang napagsimulan ng ating mga kanunuan. Pero ito'y galing sa ibang bansa na hindi natin alam kung ano ba talaga ang tamang ating sinusunod. Kaya sa awat tulong naman ng Diyos ay ako'y umalis na dyan, pero ipinararating ko sa inyo ang isang mga bagay na hindi nyo pa nakikita o nakita man ninyo, pero hindi nyo rin ito pinakikinggan sa inyong mga puso. Kasi kung mali, talagang mali. Kaya ito, tingnan ninyo kung ano ang klase ng sinasamba ng mga Romano o nagsiselebrate sila ng tuwing December 25. Ito po. Ito po ang kanilang sinasamba tuwing December 25. Ang Sol Invictus. Yan ang sinasamba nila tuwing December 25. Yan po ang katotohanan.
Ngayon naman po ay aking ipakikita sa inyo itong aking natuklasan patungkol doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay base ito dito sa Biblia na siya rin naman nating nasusubaybayan o pinagmumulan ng ating pananampalataya, dahil kasi ang Biblia ang naghahatid sa atin ng kung ano ang impormasyon mula sa simula ng ating pananampalataya. Kaya ating basahin ang 1:26, kagaya ng una, yung unang aking mga video, yung 1:26. Pag kukumparahin natin, pag hahambingin natin kung ano ang totoo at hindi, para wag naman tayong mailigaw ng husto. Bagay, ako talagang nung matuklasan ko yan, talagang lumayas ako dyan sa ano na yan, sa pananampalataya na December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito, basahin natin sa 1:26 ng Lucas, ng diretsuhan hanggang sa 38. Kasi ang hirap talaga isipin, pero talagang mayroon talaga, kasi nandito rin sa Biblia yan. Mayroon talagang susuway. Tingnan natin. Nang ika-6 na buwan, ngay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Dito pa lang talagang kung hindi galit ang inyong pairalin, uunawain mo ang 1:26 na ito, talagang hindi ka na magpupunta sa ibang sa ibang mga pasikot-sikot na mga paliwanag. Sa 1:26 pa lang malalaman mo na nang ika-6 na buwan, ngay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayang Galilea, ngalay Nazaret. Tingnan mo yan, ika-6 na buwan. Paanong ika-6 na buwan? Tingnan nyo na lang din ito doon sa aking unang video, kasi mahirap naman natin ulitin o ipaliwanag ko ulit sa inyo dahil hahaba masyado ang oras. Ngayon, sundan natin yung ika-27 ng talatang ito, 1:27 ng Lucas. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya ay totoong nagalumihanan. Ibig sabihin na lito siya o na taranta kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sabing ito. At iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya sa 30, at sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos." Sa 31, "At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." Pero napakalinaw nito. Nung ika-6 na buwan, Hindi, kaya kahit anong bilang ninyo sa mga buwan, ang ika-6 na buwan ay talagang hindi aangkop kahit pa yung ngayong kasalukuyan. Kasalukuyan natin sa ating kalendaryo.
kunin ang ika-6 na buwan. Ano ang ika-6? January, February, March, April, May, June. Sabihin natin June. Sabihin natin sampul lang to, sampul lang. June, July, August, September, October, November, December. Tingnan mo yan. 6 na buwan lang. Kaya kahit ano ang talaga, hindi talaga aangkop. Pero ang ating susundan kasi doon nangyari sa mga Hebreo ay doon tayo magsusunod kung ano ang buwan nila. Kaya ang nangungunang buwan sa kanila ay ang Nisan. Ngayon, ituloy natin. Sa 32, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at kaniyang ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kaniyang ama. Sa 33, at siya ay maghahari sa angkan ni David magpakailanman at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian. Biro mo yan, At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Ang ibig sabihin ng hindi nakakakilala, siya ay nasipingan. Ito ang ibig sabihin dito sa Biblia na ito. Na hindi pa niya nakikilala ang isang lalaki. Hindi pa siya nasisipingan o ganun nga ang ibig sabihin nito. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito sa 36, at narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan, at ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinawag na baog. Dito sa ika-6 na buwan ay ganap ng buntis si Elizabeth. Pero siya naman sa ika-6 na buwan na yun ay maglilihi pa lang. Yun ang totoo dito. Pero kung kukuha pa tayo ng mga pasikot-sikot na mga paliwanag, napakalayo na yon. Tingnan mo, ng ika-6, tapos maghahanap ka pa ng ibang paliwanag, samantalang dito sa 1.26 na ito, ay napakalinaw na. Ngayon, sundan natin hanggang 38. 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ito ang totoo dyan. Ngayon, sa 38, at sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Ito ang tunay na dapat nating sundan. Hindi yung naging impluensya lang ng mga Romano at doon na tayo susunod ng husto. Naku, kawawa naman tayo. Masyado tayong ilinigaw. Ilan libong taon na tayong ilinigaw. Mula doon sa kanununuan natin hanggang sa ngayon ay may naninindigan pa rin. Pero nasa inyo na lang din po. Malalaman at malalaman ninyo ang katotohanan. Ito'y hindi sa pagsira ng inyong mga pananampalataya, kundi ang ipinaabot ko sa inyo ay katotohanan. Ito ang katotohanan nasa Biblia. At siya namang din nilang binabasa tuwing kung tawagin nung naandyan pa ako sa Katoliko ay sermon daw. Pero ito'y pagpapatunay lamang na masyado tayong iliniligaw ng husto. Kaya nasa inyo na rin po ang
paniniwala, kung ano ang nararapat sa inyong mga paniniwala. Kasi kung magbabatay tayo sa katotohanan, huwag po kayong magagalit. Kung magbabatay tayo sa katotohanan, ay ito ang tama. Dahil nasa Biblia at kayo na rin po ang magbasa. 1:26 hanggang 38 ng Lucas. Inyong mababasa yan doon. Ngayon, ang kung tungkol doon sa sa Biblia na inyong babasahin, huwag kayong magbabasa doon sa mga Biblia na kung sino-sino ang mga nagsalin. Ang King James Version ay isang lehitimong salin. Kasi ito'y hindi napapakialaman ng husto. Kasi ang mga bagong salin ngayon na nasa mga relihiyon, kanya-kanyang hugot, kanya-kanyang lagay ng pangalan, kung ano ang pangalan ng kanyang itinataguyod na relihiyon, yun ang isinasalaksak nila. Biro mo, ay bawal na bawal yan sa ating Panginoong Hesukristo. Bawal na bawal sa ating Panginoong Diyos na bawasan at dagdagan ang mga nasa Biblia. Bawasan, dagdagan, hindi pipwede. Talagang ipinagbabawal ng Panginoong Diyos yan sa atin na magbawas, magdagdag. Kaya kung hindi lang ninyo ikagagalit, at hindi ko kayo hinahatak sa aking relihiyon, kundi ang tumingin kayo ng maayos, para tumingin kayo at buksan ninyo ang inyong mga isipan at ang inyong damdamin para inyong malinawan. Kasi pagka may galit, hindi nyo maiintindihan kung ano ang ipinapaliwanag dito sa Biblia. Talagang hindi nyo maiintindihan kasi walang salita na di may kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kung may galit ang iyong puso, ay hindi mangyayaring maintindihan mo. Dahil talagang yun naman din ang isinasalaksak ng dyablo. Ang galit, ang puot, kasi yan ang ipinasasamba sa atin ng dyablo. Galit, pagkapuot, pagpatay, pangangalunya, lahat ng iyon ay puro sa kanya nang gagaling. Kaya sa inyo, maraming salamat po sa inyong panunood at sana'y may natutunan kayo, at huwag nyo naman pong pababayaan na hindi kayo magsusubscribe, mag-like. Ito'y ipinamamanhik ko sa inyo na mag-like naman po kayo, mag-subscribe, mag-comment kung inyong magugustuhan. Pero magugustuhan nyo ito kung magiging malumanay kayo, ang inyong isipan ay buksan ninyo. Yun ang hinihingi ko sa inyo. Kasi talagang hindi nyo maintindihan kung may galit ang inyong mga puso. Maraming salamat po. At hanggang sa muli. Bye-bye. Yan ang totoo, mga kababayan. Inyo lang sundan dyan sa Biblia at inyong makikita yan.